Samantala malaki raw ang magiging pangangailangan ng Canada sa mga manggagawa sa trade sa susunod na dekada. Kung kaya't ilang hakbang na rin ang ginagawa para tulungan ang internationally trained skilled trade workers na mapasok ang sektor sa bansa. Narito ang report. Kung si Zia Welder sa Canada, matibay kahit mag-isa. 13 taon ng welder ang Pilipinong si Zia. Pero di raw naging madali ang pagpasok niya sa nasabing trade nang lumipat sa Canada. Mahirap talagang pumasok dito sa Canada dahil back to zero nga talaga. Even though you have an immigrant experience or global experience as a kumbaga, experienced welder ka na, seasoned welder ka na, hindi pa rin siya na basta nakikredit sa Canada. Dating guro sa Pilipinas, naisipan niya raw mag-aral ng welding na magkasakit at di makapagtrabaho ng halos 2 taon. 2019 nang lumipat sa British Columbia pero di raw agad nakapasok at nakapagtrabaho bilang welder sa probinsya. Hindi ako tumigil sa pag-abot ng pangarap ko kahit alam kong suntok sa buwan ang ginawa ko sa Canada. Gaya ni Zia, ilang internationally trained trades professionals din ang hirap makapasok sa sektor sa Canada na minsay kinakailangan din magkaroon ng Red Seal certification. Patunay na akma sa kalidad ng bansa ang kaalaman sa trades ng isang manggagawa. Pinapangarap ang Red Seal kasi una, advantage yan, mataas ang tingin sa'yo, number one, oh, Red Seal siya. Okay? Number two, pwede kang mag-apply kahit saan. Kung pwede ka lumipat ng province, dala-dala mo yung Red Seal mo. So, kahit saan, parang flexibility ba ang dulot ng Red Seal? Kaugnay dito, ilang hakbang ang inilunsad tulay para mas mabigyan ng oportunidad ang trade workers na makapasok sa industriyang lubos na nangangailangan ng mga manggagawa. Gaya na lamang ng programa ng University of British Columbia na layong ihanda ang 1,500 internationally trained workers sa pagkuha ng Red Seal certification. Ito, tugon sa inaasahang pangailangan ng Canada na tinatayang higit 300,000 katao para suportahan ang trade sector sa susunod na dekada. Sa May 22, isang info session ang isasagawa, kaagapay ang konsulado ng Pilipinas sa Calgary kaugnay dito. Balik kay Zia na nakapagtrabaho na bilang welder sa bansa, may ilang pagsubok pa rin daw sa propesyon. Pero di raw nito natitinag ang kanyang determinasyon. Bilang babae, napakahirap bumalik sa welding kasi sabihin na natin walang discrimination sa Canada, pero andun pa rin ang tingin ng babae at lalaki ay magkaiba. Pero ang susi is, diretso ka lang, huwag kang titigil hanggat hindi mo naaabot ang iyong pangarap.